Ang Okiko-dal ay hindi lamang simpleng urban legend sa Japan. Para sa maraming Hapon, isa itong totoong paranormal case nang hanggang ngayon ay pinagtatalunan kung sumpa ba ito o tahanan ng isang ligaw na kaluluwa. Taon 1918 sa Sapporo, isang binatang nangangalang Ikishi Suzuki ang bumisita sa isang tindahan na mga laruan habang papalapit na ang taglamig. Habang naglalakad siya sa makitid na eskinita ng lumang pamilihan, may isang manika ang tila tumawag sa kanya ng pansin. Isang tradisyonal na Ikishimutsu doll. May maputang balat, may makinis na itim na buhok, maliliit na labi, at mga matang tilang sumusunod sa bawat galaw niya. Kahit nakakatakot ang itsura nito, may kakaibang pakiramdam si Ikishi na kailangan niyang itong bilhin. Regalo raw iyon para sa kanyang 3 taong gulang na kapatid na si Okiko. Hindi niya alam na iyon ang magiging simula na isang pinakakilalang haunted doll stories sa mundo. Nang ibigay ang manika kay Okiko, agad niya itong minahal. Pinangalan niya ang manika ayon sa sarili niyang pangalan. Mula noon, lagi niya itong karga, kinakausap, sinusuklayan, at katabing matulog gabi-gabi. Ayon sa pamilya, parang totoong bata raw tratuhin ni Okiko ang manika. Minsan pangaraw ay naririnig nilang bumubulong ang bata habang tila may kausap sa dilim. Nung una, inakala nila normal lamang ito. Pero may ilang nagsasabing parang sumasagot raw ang manika. Ilang buwan matapos matanggap ang manika, biglang nagkasakit si Okiko. Mataas na lagnat, panghihina ng katawan, at kakaibang pag-ubo. Sa panong iyon, laganap ang trangkaso sa Japan, ang Spanish flu outbreak. Habang lumalala ang sakit ng bata, lalo naman siyang naging attached sa manika. Ayaw niya itong bitiwan. Hanggang isang gabi na hindi inaasahan, namatay si Okiko habang yakap ang kanyang paboritong manika. Dahil sa matinding lungkot, inilagay ng pamilya Suzuki ang manika sa kanilang altar. Nag-aalay sila ng pagkain, dasal, para sa kaluluwa ni Okiko araw-araw. Ngunit makalipas ng ilang linggo, napansin ng ina ni Okiko na isang bagay na imposibleng mangyari. Mahaba ang buhok ng manika. Noon binili nila ito, maikli lamang hanggang balikat ang buhok nito. Pero ngayon, umaabot na sa dibdib. Inakala nilang imahinasyon lamang yon. Ngunit habang tumatagal, lalo itong humahaba. Hindi lamang buhok ang nakakatakot sa manika. May mga gabi raw na nakadilat ang mata nito kahit nakapikit nung una. Nagbabago ang ekspresyon ng muka at tila sumusunod ang tingin nito sa mga tao. Minsan ayon sa alamat, nagising ang isang miyembro ng pamilya ng madaling araw at nakita nila ang manika nakaharap na sa kanya. Kahit ibang direksyon ito nilagay bago matulog. Dahil sa takot, dinala ng pamilya ang manika sa Meninji Temple noong 1938. Pinaubayan nila ito sa mga monghe. Ngunit kahit sa temple, hindi natatapos ang kababalakan. Ayon sa ilang monghe, patuloy pa rin daw mahaba ang buhok. Kailangan nila itong gugupitin paminsan-minsan. At may kakaibang presensya raw sa silid kung saan ito nakalagay. May ilan pang bumibisita sa temple na nagsasabi na nakakaramdam sila ng matinding bigat at takot habang nakatitig sa manika. Isa sa pinakakumakalat na kwento tungkol kay Okiko ay ang sinasabing unti-unti raw bumubuka ang bibig ng manika. At ayon sa ilang version ng alamat, may tumutubong parang ngipin sa loob nito. Bagamat walang opisyal na ebidensya rito,
Isa itong dahilan kung bakit lalong naging viral ang kwento ng Okiko Doll sa buong mundo. Hanggang ngayon, walang makapagpatunay kung paranormal ba talaga ang manika o natural lamang ang paghaba ng buhok nito o isa lamang itong alamat na lumalaki sa paglipas ng panahon. Ngunit para sa marami, may isang bagay na sigurado hindi nila kayang ipaliwanag. Bakit hanggang ngayon, tila buhay pa rin ang tingin ng manika? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Takip Silim Stories. I-click ang notification bell at mag-like and share. Dahil sa bawat takip silim, may kwentong naghihintay na maririnig mo. Hanggang sa muli.